Mga kwento na lagi. Kamusta mga kagiliw? Ang kwentong ito ay tungkol sa bantay ng aswang part 2. Nung huli tayong nagkita, alam ko buntis ka. Ngayon, bumalik ka na hindi mo naman sila kasama. Tapos, itong batang tao na ang kasama mo? Anang matanda habang ginagamot si Pikong. Ano bang pangalan mo, Iha? Tsaka, nasan ang mga magulang mo o ng pamilya mo? Usisa pa niya. Talagang hindi nagsasalita ang bata. Sa halip ay isiniksik pa niya ang kanyang sarili kay Pikong, ang inahing lobo. Pwedeng dito ka muna sa akin ngayong gabi, pero kailangan mo din umuwi dahil baka hanapin ka nila, ha? Lintan niya ng matanda. Matapos gamutin si Pikong ay ang batang paslit naman ang kanyang ginamot. Maghahanda ako ng pananghalian, kaya halika, samahan mo ko. Aya ng matanda. Paraan niya yon para maiwang mag-isa si Pikong nang makapagpahinga na rin. Sumama ang bata sa matanda na nag-aya sa kanya. Maaaring pinagmasdan ng bata ang matanda sa kanyang ginagawa. Ito, Iha, prutas, kainin mo, mainam ito para sa iyo. Abot ng ginang sa bata. Imbis na ang mansanas na binigay ng ginang ay ang kalilinis palang na hito ang kinuha ng bata at pinapak. Hindi makapaniwala ang ginang sa nakikita dahil imbis na luto ay hilaw na nilantakan ng bata ang isda. Sa tuwing babalaki niyang kunin yun, ay nagagalit ito at balak pang mangagat. May pumapasok na kuro-kuro sa isipan ng matanda, ngunit ayaw niyang patulan at paniwalaan. Imposible, usal nito. Inang Magda, andito po ba kayo? Tawag ng isang lalaki na nasa labas ng bakod ng ginang. Agad naman yung pinuntahan ng matanda. O Anton, hala, pasok ka, sakto magluluto ako ng hito. Aya ng matanda kay Anton. Nako, hindi na po inang, naparito po ako para sabihin na mapanatag na po kayo dahil natugis na namin kagabi ang lalaking aswang kasama ang dalawa nitong kasamahan na mga tutang lobo. Nakatakas pa nga ho yung inahin pero hinanap na namin yun. Kumunot ang noo ng matanda nang marinig ang sinabi ni Anton. Tutang lobo? Nagtatakang tanong ng matanda. Opo, sige po inang, una na po ako. Paalam ni Anton na hindi man lang nahahalata ang lobong nahigalang sa bulto ng dayami. Naawa si Inang Magda nang makitang nagluluksa pala ang inahing lobo at hindi rin pangkaraniwang tao ang paslit na pumapapak ng hilaw na isda. Kinagabihan ay hindi alam ng matanda ang gagawin sa batang kasama ng kanyang kaibigang si Pikong. Dahil hindi naman iyon tao para patuluyin sa loob ng bahay. Kaya lang, hindi siya mapanatag nang hayaang matulog sa labas ang bata. Nang hindi na makatiis, ay bumangon siya upang puntahan ito sa labas. Ang bata, nang hindi na makatiis, ay bumangon siya upang puntahan ito sa labas. Hindi pa man niya nabubuksan ng buo ang pintuan, ay nakita niya ang isang kahindik-hindik na nilalang. Nasa pakiwari niya ay isang aswang na siyang nakatayo at hawak ang batang sinisikap na makawala mula sa kanyang mga kamay. Agad na hinablot ng matanda ang kanyang baril at tinungo ang nilalang.
Bibitawan mo siya o papasabugin ko ang baon ng ulo mo. Anang matanda sa nasabing aswang. Nang hindi nakikinig ang nilalang, ay inasinta niya iyon ng mabuti kaya nabitawan niya ang bata. Sa galit ng nilalang na iyon, ay ang matanda na ngayon ang kanyang punteriya. Patuloy sa pag-iwas ang aswang sa bawat bala na pinapakawalan ng ginang. Hanggang sa nasukol na niya ang inang Magda, katapusan sana ng matanda. Ngunit inambaan ni Pikong ang aswang na yun. Pinagtulungan ni na Pikong at ng bata ang nasabing nilalang. Kaya bago pa man makapanakit ang aswang, ay muling pinutok na matanda ang kanyang baril. Kaya natamaan niya ang aswang dahilan upang siya ay tumakas. Laking pasalamat ni Inang Magda sa dalawa, kaya naman kinukup niya sila. Napatay natin yung mag-asawang aswang. Pero bakit mas dumadami ata yung mga nagiging biktima? Dumadami ata yung mga aswang, reklamo ni Kulas sa kanyang mga kumpare na nakikilamay sa bagong biktima ng mga aswang. Sa lilim ng sinag ng buwan ay tugatog ng punong akasya. Nakamasid ang isang nilalang na sinasabayan ng pag-alulong ng malaking lobo, tanda ng pagsigaw at pagpapakilala niya sa bayan ng Amorosa. Mia, tawag ni Inang Magda. Po, tugon ng babaeng may asul na mga mata si Mia. Bakit po, Lola? Tugon niya sa matandang tumatawag sa kanya sa baba, si Inang Magda. Anong bakit? Hala, baba dyan. Nako, yan ka na naman. Baba na at nang makatulog na tayo. Inang Magda. Ay hindi pa nga ho ako inaantok reklamo niya nang makababa mula sa tuktok ng punong akasya. Kahit na, di ba kabilin-bilinan ko sa iyo na huwag kang aakyat sa katuktukan ng puno na yan? Nako, papatayin mo ata ako sa takot at kaba. Lola naman, yan na naman kayo. Huwag niyo na po sabihin yun. Di pa ako handa mawalan ng magandang lola. Paglambing ni Mia sa matanda. Nako, inuuto na naman ako ng apo ko. Sukli ni Inang Magda sa binibining naglalambing sa kanya. Kakaiba talaga tong pamilya natin. Lola kita, pero hindi mo naman ako apo. Tapos nanay ko naman si Pikong na hindi naman tao. Tapos anak mo siya? Gulo talaga ng buhay, singgulo ng buhok niyo, Lola. Halika at susuklayin ko. Hehe, linta niya ni Mia habang umuupo sila sa bakanting upuan na nasa lilim mismo ng nasabing puno. Kahit hating gabi na, ay napagpasyahan ng tatlo na panuurin ang mapayapang pagsinag ng buwan na sinasabayan pa ng mga nangungusap na bituin. Alam mo, Lola, pag nasa taas ako ng punong yan, napakaganda ng mundo para sa akin. Kahit na nangungulila ako sa mga totoo kong magulang o sa pamilya ko, ganun pa man, napapawi nun kapag naaalala ko na nandyan kayo ni Nanay Pikong para sa akin. Anang binibini habang sinusuklay ang buhok ng matanda, lingid sa kanyang kaalaman, ay may nililihim si Inang Magda na ayaw niyang ipaalam dahil baka masaktan ito o baka mabuhayan ng tunay niyang pagkatao. O Lola, ba't naiiyak kayo? Nako, si Lola talaga, napakaiyakin. Pang-aalas kanya sa kanyang lola. Kurating kita dyan batang to, ani ni Inang Magda habang pinupunas ang mga butil ng luha sa kanyang pisngi. Mahal kita,
yakap ng dalaga, at mas lalong bumuhos ang luha ng matanda. Mahal din kita, apo. Mahal kita, at dahil mahal kita, babaunin ko hanggang hukay ang katotohanan. Huwag ka lamang masaktan. Usal ng kanyang isipan. Ano nga ba ang katotohanan? Balik tanaw noong kabataan niya. Matapos ang hindi inaasahang tagpo ng nasabing aswang sa pagitan niya at inang Magda, ay napagpasyahan ng matanda na doon muna mamalagi ang bata at si Pikong. Gayunpaman ay lagi niyang inaalala ang bata at nang mangyayari kung sakaling lamunin ng totoo nitong pagkatao. Sinikap ni Inang Magda na turuan ang batang paslit ng mga tama at wastong pag-uugali. Pati pagkain ng prutas at gulay ay kanya ring itinuro. Maging paglinis ay hindi nakalagpas sa matanda. Ganyan ang mga lola, hindi ba? Oh, yung singit naman ang ating hilurin. Nako, abay sandamukal na ang kapal ng dumiya. Alam mo, kailangan mong matutong maglinis para naman hindi ka kapitan ng sakit, anang matanda. Tuwang-tuwa si Inang Magda sa pagpapaligo sa batang namalagi sa kanyang tahanan. Bagamat nag-iiba ang kanyang anyo, ay tinanggap niya ito ng buo. Tila nabuhay ang pusong lola niya sa batang kaharap niya. Habang hindi mo alam ang pangalan mo, ay Mia muna itatawag ko sa iyo, ha? Tapos lola naman ang itatawag mo sa akin. Sige, magbanlaw ka muna doon at si Pikong naman ang papaliguan ko. Ani, Inang Magda. Ngayon lang siya nakaramdam ng tunay na kaligayahan habang pinagmamasdan ang batang paslit na nagbabanlaw sa mababaw na bahagi ng ilog at sumusubok pang manghuli ng isda. Aalagaan kita at mamahalin, sa isip niya. O Pikong, halina at ika'y papaliguan ko rin. Sa una ay ayaw maligo ng malaking aso, ngunit di rin niya natakasan ang ginang na sinisikap siyang magapos. Maingat na pinaliguan ng ginang si Pikong dahil sa mga sugat nito. Nang matapos ang gawain, ay nagbalak na silang umuwi. Kaya naman, muli na naman niyang binanlawan si Mia na walang imik at tuwang-tuwa sa nahuli niyang maliit na isda. Inang Magda, narito pala kayo, bungad ni Romulo. Kasama ang ilang kalalakihan na marahil ay nangangaso sa gitna ng gubat. Kayo pala? Oo, naglaba at naligo na rin pero eto uuwi na rin kami, tugon ng matanda. Sino yung batang Inang Magda? Tanong nito habang matama ang pinagmamasdan ni Mia na abala sa pagtatampisaw sa ilog. Apo ko. Parang pamilyar sa akin at ng lobo na yan. Iba ang dating ng pananalita ng Ginoo, kaya napakunot noo rin ang ginang. Ang alam ko, wala ka ng pamilya, kaya napaka-imposible na magkaapo kayo. Alam mo naman siguro ang tinutukoy ko, Inang, kaya balato nyo na lang yan sa akin. Kung ano man ang pinupunto mo, wala akong pakialam at hindi rin ako obligado na isal sila ang buhay ko at ng pamilya ko. Ngayon, umalis ka na dahil hindi ko nagugustuhan ang tono mo. Pati alaga ko, hindi ka rin nagugustuhan, pagtangi ng ginang. Sa gitna ng usapan, ay tila lutang na naglalakad si Mia patungo sa direksyon ng dalawa. Maging si Pikong ay inaalingan ang lalaking
may kagaspangan ang ugali. Kung ayaw niyong ibigay sa akin ng batang yan, na alam niyo namang hindi yan tao. Yang aso na yan ang ibigay niyo sa akin. Talagang nakikipagmatigasan si Romulo na labis namang kinainisan ng ginang. Wala akong ibibigay sa iyo. Si Mia ay apo ko at alaga ko si Pikong. Kaya umalis ka na habang nagtitimpi pa ako, anang matanda, habang ginagapos ang malaking aso na nais lapangin ng buo ang lalaki. Labas gilagid ang ginagawa ng aso, nagpapalit ang kulay ng kanyang mga mata. Talagang namamayani kay Pikong ang kainin o patayin si Romulo dahil sariwa pa sa kanyang ala-ala ang imahe nito noong kagaspangan ng pagtugis sa kanila at ng kamatayan ng kanyang mga anak. Mia, apo, Mia, tawag ni Inang Magda sa batang lutang habang lumalapit sa grupo ni Romulo. Tinutukan naman nila ng baril si Mia habang ang matanda at si Pikong, umalis na kayo. Subukan niyong paputukan ng batang yan, magkakamatayan tayo rito. Anang matanda na nagapos pa rin sa malaking lobo. Babalik kami, tara na. At umalis na nga sila. Naiwan naman si Mia na natatanaw at balak pang sundan ang mga yun. Pikong, uminahon ka. Pikong, pagpapakalma ni Inang Magda sa lubong nilalamon ng galit. Pikong, kailangan tayo ni Mia. At doon pa lang nabalik sa katinuan ang malaking aso at tinungo ang batang paslit na natayo lang. Agad na dinaluhan ng dalawa si Mia, ngunit wala ito sa sarili. Gaya ni Pikong, ay naghahalong asul at berde ang kanyang mga mata. Ang mas lalong nagpapabalisa sa matanda ay ang maliit na pangil na umuusil sa kanyang bibig. Mia, si Lola to. Paghawak pa lang ni Inang Magda ay agad sinunggaban ni Mia ang kanyang braso. Dahil upang ito ay magdugo ng husto, nasasaktan man ang matanda ay hinayaan niya lang ang bata sa kanya. Ibunton ang pagkauhaw niya sa dugo. O baka mas tamang sabihin na pagkauhaw na mapatay ang lalaking nakita niya noon na bumaril sa kanyang nagmamakaawang ama. Hindi man malinaw ng buo sa bata ang kabuuan ng pangyayari, ay malinaw pa rin sa kanyang isipan ang imahe ng isang tao na siyang bumaril sa kanyang ama. Nang maibsan ang pagkauhaw niya, ay napukaw rin ang kanyang atensyon. Nang maramdamang hinahawi ng matanda ang kanyang buhok, habang hinahayaan siyang kagatin ng kanyang braso, agad na binitawan ni Mia ang kamay ng matanda at bahagyang lumayo. Nagtago siya sa likod ni Pikong. Naku, may dugo. Pero wag kang mag-alala, ayos lang ako, anang matanda, habang binubugkos ang kanyang sugat. Dinidilaan ni Pikong ang mukha ni Mia dahil nagtatago ito sa kanyang likod. Inaakala ng bata na galit ang matanda kaya ito nagtago. Sa kakadila ng lobo ay naglaho ang nag-iibang niyang mga mata, pati na rin ang dugo sa kanyang bibig. Hali kayo at nang tayo ay makapananghalian, anang matanda,
nang buhatin ang batang nagkukubli sa kaibigan nitong aso. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.